Sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Sa piging sariwain, magliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, magliligtas niya sa atin. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, upang tayo maging marapat makinabang sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo sa Diyos ng awa at patawad. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating ang tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Pagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Humirang sila ng mga hari sa Israel, ngunit hindi sa pamamagitan ko. Naglagay sila ng mga pinuno, ngunit di ayon sa aking kagustuhan. Ang kanilang mga alahas na ginto at pilak ay ginawa nilang mga Diyos-Diyusan, at ito ang kanilang sinamba. Itinatakwil ko ang guyang ginto ninyo, mga taga-Samaria. Nagpupuyos ang galit ko sa kanila. Kailan pa sila dapat parusahan? Ang Diyos-Diyosang iyan ay ginawa ng tao. Hindi iyan Diyos. Kaya't ang guya ng Samaria ay magkakadurog-durog. Hangin ang kanilang inihasik at ipo-ipo ang aanihin nila. Ang nakatayong mga trigo'y walang uhay, kaya't walang makukuhang harina. At kung magbunga man, iyon ay lalamunin lamang ng mga dayuhan. Dahil sa pagpaparami ng mga dambana, naging daan iyon para dumami ang kasalanan ng Efraim. Sumulat man ako ng 10,000 kautusan, ito'y pagtatawanan lamang nila. Mahilig silang maghandog. Naghahain sila ng karne at kinakain nila ito. Ngunit hindi nalulugod sa kanila ang Panginoon. Gugunitain niya ang kanilang kalikuan at parurusahan sila dahil sa kanilang mga kasalanan. Sila'y magbabalik sa Ehipto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Israel na bayan ng Diyos, papurihan mo siyang lubos. Israel na bayan ng Diyos, papurihan mo siyang lubos. Ang Diyos namin nasa langit, naroon ang Diyos namin, at ang kanyang ginagawa ay kung ano ang ibigin. Ginawa sa ginto't pilak ang kanilang mga Diyos, sa kanila'y mga kamay nitong tao ang nag-ayos. Israel na bayan ng Diyos, papurihan mo siyang lubos. Totoo nga at may bibig, ngunit hindi magsalita, at hindi rin makakita, mga matang sadyang-sadya, at hindi rin makarinig ang kanilang mga tainga, ni hindi rin makaamoy ang ginawang ilong nila. Israel na bayan ng Diyos, papurihan mo siyang lubos. Totoo nga na mayroong kamay, ngunit walang pakiramdam. Mga paay mayroon din, ngunit hindi maihakbang. Ang gumawa sa kanila at pati ang nagtiwala, sana ay makatulad din ng gayong Diyos na gumawa. Israel na bayan ng Diyos, papurihan mo siyang lubos. Ikaw bayan ng Israel, magtiwala sa Panginoon. Siya ang iyong sanggalang, laging handa na tumulong. Kayong mga saserdote sa Diyos ay magtiwala. Kayo'y kanyang iingatan, ilalayo sa masama. Israel na bayan ng Diyos, papurihan mo siyang lubos. Hallelujah, 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 hallelujah,
pastol na butihin, kilala kong tupang akin, ako'y kilala nila rin. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dinala kay Jesus ang isang piping inaalihan ng demonyo. Pinalayas ni Jesus ang demonyo at nakapagsalita ang pipi. Namangha ang mga tao at sinabi nila, kailan may walang nakitang katulad nito sa Israel. Tatapwat sinabi ng mga Pariseyo, ang prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, saganang aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat, sa mga nandito po sa ating pong studio. Magandang tanghali po. At maririnig natin ang isa sa mga ginagawa ni Jesus sa kanyang pagmimisyon, ang magpunta sa iba't ibang mga lugar, mga bayan at nayon para magturo sa mga sinagoga. Ipangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pagalingin ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Yan yung narinig natin sa may gitnang bahagi ng mabuting balita. At yan ang misyon ni Kristo. Tunay nga na ang kanyang gawain ay magpahayag, magturo ng kabutihan, gumawa ng tama sa kapwa, kahit may sakit ay kanyang pagagalingin. Pero pag tiningnan po ninyo yung unang bahagi ng mabuting balita, nandoon yung isang example ng pagpapagaling ng may sakit. Isang lalaki na sinasapian ng masamang espiritu. Isang lalaking sinasapian ng demonyo at siya'y hindi makapagsalita. Pipi, dahil siya ay sinasapian ng masamang espiritu. Imagine po ninyo yung hindi makapagsalita kasi siya ay sinasapian ng masamang espiritu. Parang sa panahon natin ngayon, yung mga nakapagsasalita ng hindi maganda, parang sila'y sinasapian, no? Imbis na manahimik, sila pa yung may ganang magsalita ng hindi magaganda. Parang baliktad, no? Nung panahon ni Jesus, pag ikay sinasapian, hindi ka pinagsasalita, no? Ngayon sa panahon natin, kahit anong mga salitang hindi maganda, lumalabas sa bibig. Maraming taong ganyan, na para bagang sila pa yung malakas ang loob kahit alam mong mali na yung sinasabi laban sa kapwa. Parang sila pa yung parang may kapangyarihan at mahuhusay kahit alam mong mali na yung kanilang pinagtatanggol sa kanilang buhay. Kahapon po, kapag kayo nanood ng first day ng impeachment, no, hindi nyo maintindihan kung sino ang sinasapian, no? Parang hindi mo alam kung sino ba ang nagsasabi ng dapat at hindi dapat. Sino ba dapat ang nagtatalo? Ano ba dapat ang ipauunawa sa mga tao? Ano ba dapat ang sabihin sa mga tao? Parang hindi. Nagtatalo-talo pa. Hindi pa magkauntindihan, hindi pa maunawaan. Ano ba yung nararapat na gawin? No? Bakit? Kapag po talaga mayroong personal, political na interes, laging mayroong pagpipigil. Laging mayroong kang sasabihin. Kahit alam mong mali na, kahit alam mong hindi na tama, ilalabas at ilalabas mo kasi iba yung interest na gusto mo. Kaya nga ito marahil yung gusto sabihin ng Panginoon. Siguro kung ang Diyos lamang ay pupunta sa atin ngayon at sasabihin niya, baliktarin ko kaya, no? Yung mga nagsasalita ng hindi maganda ang gawin kong pipi, no? Paano kaya kung gano'n ang gawin ng Panginoon? Siguro napakadaming matatahimik. Baka maraming hindi makapagsasalita
Kasi parang hindi natin naiintindihan yung mga bagay na pag mali na, wag mo nang sabihin. Kapag masama na, wag mo nang ituloy. Pero sa atin, masama na itinutuloy pa. Mali na sinasabi pa. Ba't parang hindi natin napag-iisipan kung ano yung dapat lumalabas sa ating bibig at iniisip natin kung ito ba'y makakabuti sa ating kapwa. Kaya nga isang bahagi ito ng mabuting balita na maganda ang itinuturo sa atin ng Panginoon. Makapangyarihan ang pagsasalita. Magsabi ka lang ng hindi maganda, may epekto yan sa tao. Magsabi ka lang ng hindi maganda, may epekto yan sa iyong pagkatao. Pero alam po ninyo, magsabi ka rin ng mabuti sa iyong kapwa, may epekto rin yan sa tao. Kaya nga makapangyarihan ang salita. Kaya siguro yun din ang paraan ng mga demonyo noon. Imbis na saktan, hindi makapagsalita ang isang tao, baka mayroon siyang magandang sasabihin, pinipigil. Kaya nga anong sabi ng Panginoon? Baka tama yung kanyang sasabihin sa kanyang kapwa, pinipigil ng demonyo. Baka mabuti yung kanyang sinasabi, pinipigil ng demonyo. At mga kapatid, kapag ganyan ang nangyayari ngayon, yung mabubuting sinasabi, pinipigilan nating sabihin, baka tayo ay nagiging demonyo sa ating kapwa. Kapag yung tama na dapat ay sinasabi at pinipigilan natin silang magsalita, baka para tayong sumasapi na masama sa kanila. Kaya nga nung paraan ng Diyos, ang paraan ng Diyos, pagagalingin. Lalapitan ka ng Panginoon, tutulungan ka ng Panginoon, paaalisin ang masama sa iyo para manatili kang nagpapahayag ng kabutihan. Kasi ang plano ng Diyos, lahat ng mabuti ipagpatuloy. Lahat ng tama igawin, lalo na kung iyan ay makatutulong sa kapwa. Pero lahat ng gumagawa ng mali, nagsasalita ng masama laban sa kapwa, pinatatahimik. No? Dapat ganun ang nangyayari. Kaya nga mismo ang Panginoon, pag narinig natin ang mabuting balita, dahil sinasapian ng masamang espiritu yan, yung masamang espiritu ay pumipigil, no? Ang gagawin ng Panginoon, gagawin niya pagagalingin. Pero nakakapagtaka yung isang bahagi kasunod noon. Sabi, yung mga Pariseyo, namangha sila kasi kayang pagalingin ni Jesus yung pipi. Pinalayas niya yung masamang espiritu. At ang sabi ng ilang mga Pariseyo, ang prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Imagine, kung ikaw ay gumagawa ng mali at sasabihin mo, pinigilan kami ni Jesus na gumawa ng mali. Diba? Magtataka ka. Bakit naman yung mali, kung ikaw'y demonyo, di ba dapat kakampi mo din ay gumagawa ng mali? Hindi mo dapat pipigilan yan. Sabi nila, yung kapangyarihan yan, kaya nakapagpalayas ng demonyo yan kasi binigyan siya ng kapangyarihan ng mga demonyo. Parang may pagkakamali sa pagkakaunawa ng mga Pariseyo. Diba? Kapag yung mali, pinigilan pa ulit, diba? Hindi kayo magkakampi. Dapat nga, kampihan mo siya, ipagpatuloy niya yung kanyang ginagawang mali. Pero si Jesus, hindi ganun. Pinipigilan niya yung mga gawaing mali. Kaya hindi siya sinasapian ng masamang demonyo. Hindi siya tinutulungan ng mga demonyo. Dahil ayaw nga ni Jesus na manatili ang kasamaan laban sa kabutihan. Gusto ni Jesus turuan tayo na laging kabutihan ang ating ginagawa. Kaya nga minsan, di ba, for the sake lang na mayroon kang masabi, kahit hindi naman pinag-iisipan, sasabihin mo na lang. At minsan, nangyayari din sa buhay natin yan. Parang akala natin, para lang meron tayong ma-comment, no? Kahit mali na yung comment natin, itutuloy mo pa rin yung comment mong yon kahit hindi naman tama, no? Pansinin po ninyo ngayon sa Facebook, no? Kahit na sabihin mong hindi ka naman ang nag-post, pero mababasa mo, parang nagkakampi-kampihan pa. Mali na nga yung ginawa ng kanyang kapwa, no? Kakampihan mo pa yung ginawa niyang mali. Sasabihin mo pa yung mga ginagawa niyang mali. Parang sasabihin natin, bakit ganun ang isip ngayon ng tao?
Kapag mali na, kinakampihan mo pa. Kapag mali na, sinusulsulan mo pa na gumawa pa ng mali. Kapag mali na, pinalalakas mo pa yung loob ng tao na magkamali pa ng magkamali. Parang sasabihin natin, anong klaseng kabuti, anong klaseng kapwa ikaw mayroon? Anong klaseng pakikipagkapwa-tao yan? Ikaw mismo ay nagtutulak sa iyong kapwa na gumawa pa ng maraming mali. Kaya nga mga kapatid, pag-isipan nating mabuti itong narinig natin sa mabuting balita ngayon. Hindi dapat pinapalaganap ang kasamaan laban sa kabutihan. Hindi dapat nating tinutulungan ang mga gumagawa ng mali na magkamali palalo. Dapat baguhin natin yung ganyang sistema. Yung mali ay patahimikin o pahintuin sa kanilang ginagawa. Dapat huwag nilang ipagpatuloy yung kanilang ginagawang kasalanan. Katulad ng mga demonyong sumapi doon sa lalaki na ginawang pipi, pinatahimik ng Diyos, pinaalis ng Diyos. Kasi ayaw ng Diyos na manatili yung kasamaan at kasalanan doon sa pipi. Dapat maging malakas siya, maging malusog siya, maging maayos ang kanyang buhay. Kaya pinapaalis ng Diyos. Ganyan ang tawag at misyon natin ngayon. Tayo ang maging instrumento ng Diyos na magpalaganap ng katotohanan, magpalaganap ng kabutihan. Kaya nga po, di ba, katulad dito, ang platform natin, ang Veritas, ang tanging hangad ay magpahayag ng katotohanan. Ang tanging hangad ay magturo sa mga tao ng katotohanan. Kaya nga sana yung mga nakikinig dito at sumusubaybay, marami kayo natututunan na kabutihan at katotohanan sa inyong buhay. Na siyang nagiging daan din para sa inyong misyon, na gumawa din ng mabuti hindi lamang para sa inyong sarili, bagkus pati rin sa inyong kapwa. Amen. Sa pamamagitan ng pagkapari sa bagong tipan, idinudulot ng Diyos ang mapagpatawad na paglilingkod ng kanyang anak sa atin. Lumapit tayo sa Panginoon ng ani at panalangin. Sa bawat panalangin ng ating tutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tinatawag sa paglilingkod sa bayan ng Diyos bilang mga pari, naway dumami pa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga bansang sarado sa Ebanghelyo, naway maihanda at maging mga matatabang lupa para sa paggasik ng salita ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod na pari, madre, relihiyoso, katekista at laikong apostolado, naway makahikayat ng iba pa upang sumama sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa mga natatanging serbisyo sa ating sambayanan, naway mapalakas natin ang loob at ating suportahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mapagpatawad na sakripisyo ni Kristo, naway magdulot sa mga yumao ng kaluwalhatian. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, ang ani sa pamamagitan ng aming mga panalangin, tipunin mo ang iyong bayan, bigyan mo kami ng marami pang manggagawa sa iyong misyon upang mapadali ang pagdating ng iyong kaharian sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang ibig mo, ang kapit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Inirahan mo sa'yo, buong
puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa'yong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa'yong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid, upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sinukob. Sa hangad mong siya'y wastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpapalagay Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob nito upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ang kamatayan mo, Panginoon, aming ipinahayag. Ang muli mong pagkabuhay, babalik hanggang sa iyong pagbabalik. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leon na aming Papa, ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Sama-sama nating dasalin ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Hinihiling namin adya mo kami sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at layo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, na nag-alis
kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang Narito si Kristo ang kordero ng Diyos, narito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inanyayahang tumanggap sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Langin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong pinapakinabang, ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan na tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat ay manalangin para po sa ating mga kapatid na humihingi ng panalangin dahil sa kanilang mga karamdaman. Ang mga kapatid natin nasa mga hospitals ngayon at
lumalaban sa kanilang mga sakit, at gayon din para sa ating mga personal na mga panalangin na kung tayo man ngayon ay dumaraan din sa mga sakit at karamdaman. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, Ikaw ang dakilang manggagamot at tagapagpagaling. Sa oras na ito, itinataas namin sa iyo ang lahat ng mga may sakit, pisikal man, emosyonal o espiritual. Hipuin mo sila ng iyong mapaghimalang kamay at pagalingin ayon sa iyong banal na kalooban. Sa iyong mapagmahal na kamay, itinataas namin ang lahat ng mga may sakit, ang mga dumaranas ng kanser at matinding karamdaman, sakit sa puso at mataas na presyon, diabetes at iba pang sakit sa dugo, sakit sa bato at atay, arthritis, rayuma at pananakit ng katawan, karamdaman sa baga tulad ng hika at pneumonia, trangkaso, lagnat at iba pang impeksyon, mental health conditions tulad ng depresyon at anxiety, COVID-19 at iba pang viral na disease, sakit sa mata, tenga at balat, paralisado at may kapansanan. Hipuin mo sila, O Diyos, at pagalingin ayon sa iyong kalooban. Bigyan mo sila ng lakas ng loob, pag-asa at kapayapaan sa kanilang laban. Gamitin mo ang mga doktor, gamot at iba pang paraan bilang daluyan ng iyong kagalingan. Gayon din ang lahat na nagpapagal upang sila'y gumaling. Bigyan mo po sila ng lakas upang kayanin ang anumang sakit na kanilang pinagdadaanan. Ipagkaloob mo sa kanila ang kaginawahan sa kabila ng kanilang paghihirap. Pagpalain mo rin po ang kanilang pamilya at mahal sa buhay na nag-aalaga sa kanila. Nawa ay huwag silang mawala ng pag-asa, kundi patuloy na magtiwala sa iyong pagmamahal at habag. Sa lahat ng may mabigat na dinadala, ipaalala mo sa kanila na hindi sila nag-iisa. Kasama kanila sa bawat sandali ng kanilang laban. Tulungan mo rin kaming maging instrumento ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay ng pag-aalaga at suporta sa aming mga kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Patalastas po, makiisa sa Misa Triduum at sama-sama tayong manalangin sa pamamagitan ni San Benito Abad. Mag-alay ng banal na misa para sa kagalingan ng katawan, isip at kaluluwa. Inaanyayahan namin ang lahat na dumalo sa banal na misa dito sa Our Lady of Veritas Chapel. Para po sa inyong pamisa, tumawag lamang po kayo sa Religious Department 8-925-7931, Local 129-131-137 o mag-text sa 0917-631-4589. At hanapin lamang si Bibining Reni Jose o si Miss Ali Nahe. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo tayo taglayang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsingamit kayo sa Panginoon. Hallelujah. Magsingamit sa Panginoon. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin.
Jesus